Yes, hello guys, welcome back to my channel. I am VJ and you are now watching another episode of my reaction for today. For today guys, I'm going to react on another interesting video. Actually, nakanood na ako ng video from Mubli TV. So, yung mga kwento na parang hindi totoo, pero totoo pala, 'di ba? Ngayon, may nakita na naman akong video from Mubli TV na very interesting, mga tabu o bawal gawin sa iba't ibang bansa. Okay, so I'm gonna be watching it today. Let's go, guys. Mga tabu o bawal gawin sa iba't ibang bansa. Okay. Sa Pilipinas, ito ang tabu. Ay, mali. Tabu. I mean, yung word na tabu, parang hindi siya ginagamit masyado. Very rare siya ginagamit na parang naririnig ko lang yan dun sa mga social na mga vloggers, yung nagpo-podcast, naririnig ko lang yung mga taboo things na yan. So, yun pala, yung mga taboo is yung bawal gawin or bawal i-topic, ganun. Pero, may taboo naman tayo dito sa Pilipinas. Hindi ang tabu na yan. Pwedeng mag-agree kayo o hindi. Pero sa Pilipinas, tabu ang May to December affair. Katulad ng binatilyong lalaki na ikakasal sa sobrang tandang babae. May mga pamahiin din na nakaugalian ng tabu sa Pilipinas tulad ng mga pagpicture ng tatlong tao, pagsuot ng wedding gown ng bride bago ikasal, at pagpapakasal ng dalawang pares ng... Yes, tama yun, tama. So, ibig sabihin, when we say tabu, parang may mga superstitious belief. Anyways. Magkapatid sa parehong taon. Oo, ano yan sukob, ganun. Sa buong mundo, ang ibig sabihin ng tabu ay bawal o pinagbabawal. Aha. Hindi may iwasan na may mga tabu sa bawat bansa Okay. dahil sa kani-kanilang tradisyon, kultura at paniniwala. Okay. Kaya, ano pa kaya ang mga tabu sa ibang bansa na maaaring simple para sa atin pero malaking issue para sa kanila? Okay. Tara, pag-usapan natin yan. Hey. Saan nga ba nagsimula ang salitang tabu? Yeah. Hindi naman ito tunog English. Ganito yun. Lumipad tayo papunta sa Tonga at time travel pabalik sa 1777. Isang araw, nakatayo si Captain James Cook, isang sikat na British explorer sa kanyang barko. Nakangiti habang kumakaway sa isang grupo ng mga Tongan na nasa Pampang. Inimbitahan ni Cook ang mga Tongan na sumama sa kanyang barko para sa isang simpleng pagkain. Masaya naman silang lumapit. Pero nang ilatag niya ang mga pagkain, tumanggi ang mga Tongan. Nagtaka si Cook. Hindi ba mukhang masarap ang mga pagkain niya? Tinanong niya ang mga ito kung bakit ayaw nilang kumain. Isang Tongan ang sumagot ng tabu. O ibig sabihin, bawal o hindi pwedeng gawin. So ang salitang tabu ay galing sa Tonga. Dahil sa kanilang ibang tradisyon o paniniwala. Tumango si Cook at sinimulan niyang isulat ang lahat ng kanyang natutunan sa kanyang journal. Ang salitang tabu na kalaunan ay naging tabu ang ginamit ni Cook para ipaliwanag ang mga konseptong bawal, sagrado o hindi naaayon sa kaugalian. Noon sa Tongan, tabu ang pagkain ng mga babae kasama ang mga lalaki. Isang kaugalian na nakapagtataka para kay Cook. Ngayon, lipad tayo ng kaunti papunta sa 21st century sa Asia. Siguro pamilyar na tayo sa maraming tabu sa Pilipinas at marami pang bansa sa Asia. Pero alam nyo bang may mga tabu rito na akala nyo ay simple pero seryoso pala sa mga bansa nila? Isipin mo na lang na naglalakad ka sa isang malaking market sa Thailand. Nag-e-enjoy ka sa masasarap na street food. Nakahanap ka ng maliit na upuan sa gilid. Umupo ka at nag-cross legs. Nakaturo ang talampakan mo sa mga nagdaraang tao. Para sa'yo, okay lang. Pero mali siya. Pero ang hindi mo na... yes. Okay lang sa akin, di ba? Okay lang sa atin dito sa Pilipinas. Pero ano kaya? Bakit kaya tabu to sa Thailand? Papansin, pinagtitinginan ka na ng mga tao. Naku, kakahiya. Sa Thailand kasi, ang talampakan ng paa ay itinuturing na pinakamababang bahagi ng katawan. Literal at symbolic. Para sa kanila, bastos at direspetado ang ipakita ito. Lalo na kung nakaturo ito sa ibang tao. Kaya sige na, ibaba mo na yan please. Medyo may amoy din Ang China... Wait, so hindi ka pwedeng mag-cross legs ever? ay isa sa mga bansang maraming tabus at pamahiin. Tulad ng pag-iwas sa paggamit ng salitang kapareho ng kamatayan, tulad ng death o end. Lalo na sa masayang okasyon gaya ng kasal o bagong taon. Ang number 4 ay iniiwasan sa Chinese culture dahil ang pagbigkas nito sa Mandarin.
ay halos katunog So, okay. ng salitang si na nangangahulugan Okay. Bakit kasi, pareho sila? Anyways. mamatay. Dahil dito, ang number 4 ay itinuturing na malas at madalas iwasan sa mga Okay, so hindi 13 yung malas na number nila. Number 4 pala. araw-araw na bagay tulad ng floor numbers sa mga building, Oh! room numbers sa ospital, at maging sa mga plate number ng sasakyan. Ang koneksyon nito sa kamatayan ay nagdulot ng malalim na paniniwala na ang numerong ito ay nagdadala ng kamalasan o masamang kapalaran, kaya makikita mo na maraming gusali ang walang ika-4th floor sa China. Na, Hindi mo rin dapat itayo ang chopstick so nakakakalito na yan. Saang floor ka? Sa 5th floor. Tapos nasa pang-apat na floor siya. Di ba nakakalito? sa mangkok ng kanin dahil kahawig ito ng insenso na ginagamit sa mga libing. Sa Oh! gift-giving naman, bawal magbigay ng orasan dahil ang salitang songjong o give a clock ay katunog ng songjong o attend a funeral na parang sinasabing tapos Bakit kasi? Parang pareho lang yung tunog, di ba? na ang oras ng taong binibigyan mo. Ang pagbibigay ng payong ay bawal din dahil ang salitang saan o umbrella ay katunog ng saan o scatter na nagpapahiwatig ng paghihiwalay o pagkasira ng relasyon. Halos may pagkakapareho din ng China at South Korea. Aha. Kasi halimbawa, bumili ka ng souvenir sa Seoul at sinulat mo ang pangalan ng kaibigan mo gamit ang red ink sa isang card. Biglang napakunot ang noo ng tindera. Sa South Korea kasi, ang pagsusulat gamit ng pulang ink ay iniiwasan dahil sa koneksyon nito sa kamatayan. Sa tradisyon, ang ganitong gawain ay parang pagsumpa sa pangalan ng isang tao. Yung sa atin, iba naman. Pag red siya, teacher lang yung pwedeng gumamit, di ba? Sa school, hindi pwedeng magre-red yung student kasi teacher lang dapat gumagamit nun. Iba pala sa South Korea. Kaya't mabuting gumamit na lang ng ibang kulay kaysa pula. Kung pupunta ka naman sa Cambodia at maliligaw ka at sinubukan mong magtanong-tanong ng direksyon, walang mali siyang itinuro mo ang isang lugar gamit ang hintuturo mo. Oh, Pansin mong nag-iba ang timpla ng mukha ng kausap mo. Sa kasi ganun yun sa atin, di ba? Kaya nga naging hintuturo. Kasi ito yung taga-turo. Di ba? Anyways. Cambodia at Malaysia kasi, ang pagturo gamit ang daliri ay itinuturing na bastos. Sa halip, Oh. mas mainam gamitin ang buong kamay o kahit ang baba para magturo ng direksyon. Maging sa Malaysia at Indonesia, iwasang gumamit ng kaliwang kamay sa pagkain o pagbibigay ng mga bagay. Oh. Ang kaliwang kamay ay itinuturing na marumi sa mga bansang ito. Oh? Palaging gamitin ang kanang kamay sa Bakit kaya? pagkipagkonekta sa ibang tao. Sa Japan naman, pamilyar ka na siguro sa ilan sa mga tabu sa bansang ito. Isa na ang paglalakad habang kumakain. Sa kulturang Hapon, itinuturing na hindi magandang kumain habang naglalakad dahil ito ay nagpapakita ng kawalang respeto sa pagkain at sa mga tao sa paligid. Ang mga Japanese ay mas pinahahalagahan ng pag-upo at pagtigil upang ma-enjoy ang kanilang pagkain ng maayos. Ay. Ilan lang yan sa mga tabu sa mga bansa sa Asia na kala natin simple pero big deal sa kanila. At kung susubukan mong labagin, ay baka ma-elbow ka pabalik sa bansa mo. Balik tayo sa Pilipinas, kung Okay. saan mga tabu ay pwedeng may moral at legal consequences Oh. o sadyang mga pamahiin lang. Halimbawa, kapag dumalo ka sa I think more on pamahiin tayo eh. Di ba? isang burol, mag-ingat ka pero hindi sa mga multo, kundi sa mga walang katapusang pamahiin. Halimbawa, bawal mag-uwi ng pagkain galing sa burol. Aha. Dito fast food, kaya iwasang mag-takeout. Bawal din magwalis sa burol. Aha. Last, bawal ang pagsuot ng pula o maliwanag na kulay. Aha. Kaya bawal mag-rainbow, red o purple shirt para naman maibagay ang fashion sa okasyon. Aha. At bawal din matuluan ng luha ang kabaong. Oh. Marami pa rin lumalabag. Hindi mo rin Yes. Hindi ko rin alam yung iba na bawal pala yon. sila masisisi dahil sa matinding emosyon. Sa mga kasalan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakasal ng magkapatid sa loob ng parehong taon. Nga. Isang paniniwalang tinatawag na sukob. Sabi sa pamahiin, maaaring magdulot ng kamalasan sa isa sa mga mag-asawa.
habang ang isa naman ay suswertehin. Oo. Tulad na sinabi sa pelikula ni Chris Aquino, Oo. Sugaw ang kasal mo. Para naman sa mga bride, bawal na bawal daw isukat ang kompletong wedding gown Aha. bago ang araw ng kasal Oo. dahil maaaring hindi matuloy ang seremonya. Kaya ang problema, paano kung hindi magkasya ang gown? Oo, yun nga. Isa pang walang katapusang pamahiin na wag mo raw gagawin ay ang magpa-picture ng takluhan. Sinasabi na ang taong nasa gitna ay maaaring sumakabilang buhay. Hindi lang sa pamahiin ng mga tabu. May mga seryoso ring tabu sa Pilipinas na pwede kang makulong o machismis pag ginawa mo to. Ha? Katulad ng paggamit ng mga religious symbols para sa katatawanan o hindi tamang paraan. Hindi lang ito nakakasakit ng damdamin, kundi maaari kang makulong. Hindi rin ligtas sa pagtutol ng lipunan Marami yan. ang mga relasyon. Maraming nangyari niyan. Like for example, yung drag queen, nagko-costume siya ng Jesus, 'di ba? Pinutakti siya ng mga bashers, especially Christians, dahil sa ginawa niya. So, big no-no talaga siya. Parang tabu talaga siya sa atin kasi religious siya eh. So, sacred siya. Makulong. Hindi rin ligtas sa pagtutol ng lipunan ang mga relasyon na salungat sa nakasanayan. Ang romantic relationships kung saan mas matanda ang babae kaysa sa lalaki ay madalas i-judge ng marami. Maraming nagsasabing hindi ito akma sa paningin ng nakararami. Sa ngayon, unti-unti na itong tinatanggap pero Yes, we are constantly evolving naman then. So, itong mga age doesn't matter, ganon, parang naging unti-unti na siyang tinatanggap sa society. ang iba ay napapataas kilay pa rin sa ganitong klaseng relasyon. Sa Pilipinas, hindi madalas na pag-uusapan ng sex, Oo. lalo na sa mga kabataan dahil sa kultura at relihiyon. Gayunpaman, dahil sa pagtaas ng teenage pregnancy, may mga hakbang na isinusulong ang comprehensive sexuality education para matugunan ang isyong ito. Ayon kasi sa Save the Children, tumaas ng 35% ang pagbubuntis sa mga batang babae na edad 15 pababa mula 2021 Grabe, sobrang dami naman. hanggang 2022. Ngayon, lumipad tayo papunta sa United States. Sa US, siguradong mapapakamot ka ng ulo sa meron dito. Okay. Isang malaking tabu ang hindi pagbibigay ng tips sa mga services tulad ng sa mga restaurant. Oh. Kapag hindi ka nag-tip, itinuturing itong kawalan ng respeto at pagpapakita ng hindi pagpapahalaga. Oh, talaga? Dito sa Pilipinas, may yung mga restaurant, for example, mga fast food, bawal lang mag-tip. Sa Amerika, hindi pwedeng di mag-tip. sa serbisyong ibinibigay sa iyo. Kaya mag-tip ka sa US para hindi ka masungitan. Wow. Isa pang mahalagang tabu sa US ay ang pag-uusap tungkol sa politics sa hapagkainan. Oh. Malalim kasi ang pagkakahati sa politika ng bansa. Itinuturing na hindi tama ang pag-uusap ng ganitong topic sa mga social gatherings Oh. para maiwasan ng misunderstandings o tensyon habang kumakain. Nako, baka magliparan ng mga plato at pagkain. Sayang naman. Ngayon, biyahe tayo sa Europe. Kung Okay. saan ang mga simpleng kilos ay pwedeng iba na pala ang meaning. Oh. Isipin mo, kung dadalo ka sa isang dinner party sa France at nagdala ka ng alak bilang pasalubong, sigurado ako na hindi matutuwa sa iyo ang host. Dahil ang pagdadala ng alak sa France ay para bang walang tiwala sa host na pumili ng inumin, lalo na kung gin ang dala mo. Sa Russia naman, gusto mong magbigay ng bulaklak sa isang kaibigan. Yung sa atin iba eh. Dapat magdala ka. Magiging masaya pa yung host kasi nagdala ka ng inumin, di ba? Sa Russia naman, gusto mong magbigay ng bulaklak sa isang kaibigan. Oh. Tandaan, wag na wag kang magbibigay ng even numbers. 2, 4, 6, 8. Bawal yun. Ang even numbers ng bulaklak ay para lamang sa libing. Oh. At ang pag-abot nito ay malas. Pagdating sa Germany, naisipan mo namang bumili ng regalo para sa soon baby ng kaibigan mong buntis. Aha. Pero imbis na matuwa, baka mas stress pa sa iyo ang kaibigan mo. Malas yun. Sa kultura nila, ang pagbibigay ng regalo bago pa ipanganak ang sanggol ay pwedeng makapagbigay sa kanila ng kamalasan bago pa isilang ang bata. Kaya kung Parang jinx ganon. excited kang maging galanteng ninong o ninang, hintayin mo munang manganak si Beshi. Okay. Ngayon naman, lumipad tayo ng kaunti papunta sa Africa. Okay. Sa Africa, makulay Ang international, global talaga tong video na to. ang kanilang tradisyon, kaya marami din silang taboos. Aha. Halimbawa,
Sa Betsi Migsaraka Ethnic Group sa Madagascar, bawal kumain ng ilang pagkain tulad ng manok at alimango, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Kaya kung pupunta ka doon, dapat wala ang mga ito sa cravings mo. Sa ibang lugar naman, tulad ng Tongo Tengzuk tribe sa Ghana, bawal pumatay o manakit ng buhaya dahil pinaniniwalaan nila itong reincarnation ng kanilang mga ninuno. Kung nakapatay ka ng buhaya, sa kanila ay parang nakapaslang ka na rin ng tao. May mga tabu rin tungkol sa sexualidad at Iba naman yun sa atin Yung buwaya yung bumubatay ng tao Diba? Sa maraming African cultures, ang pagbanggit ng pribadong bahagi ng katawan ay tabu. Sensitive topic ito para sa kanila. At sa ilang African countries, ang homosexuality ay itinuturing na labag sa batas at may karampatang parusa. Ang mga tabu na ito ay hindi lang simpleng pamahiin. Para sa maraming African tribes, ang mga ito ay may malalim na koneksyon sa kanilang kultura, relihiyon at pagpapanatili ng kalikasan. Halimbawa, ang mga Fedi ay nakatutulong sa pangangalaga ng kagubatan at mga hayop sa pamamagitan ng pagbabawal sa panghuhuli o pagkain ng ilang species. Kaya nga lang, dahil sa kahirapan at modernisasyon, may mga lugar na kung saan unti-unti nang nawawala ang pagsunod sa mga tabu na ito. Kung napansin mo, ang tabu ay hindi laging mabigat o magaan. Nagbabago ito depende sa lugar. Ang isang bagay na simpleng kilos para sa iyo ay maaaring ituring na seryosong paglabag para sa iba. Ang lahat ng ito ay nakaugat sa kultura, tradisyon at paniniwala ng bawat bansa. Kaya kapag nagta-travel ka, tandaan ang word na respeto. Ito ang magbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon at mas maayos na pakikitungo sa mga tao saan ka man mapunta. Ikaw, alin sa mga tabu na mga ito ang nakakagulat para sa iyo? May alam pa ba kayong mga I think lahat. Lahat nagulat ako. tabu? Okay, so meron pa ba? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan. Anyway, so mga tabu o bawal gawin sa iba't ibang bansa, that is from Mubli TV. Thank you so much for that wonderful video. Marami na naman akong natutunan. At yung iba naman doon, alam ko yung iba. Kaso marami sa mga nabanggit doon ay hindi ko alam. So, hindi pa naman ako nakakapunta sa ibang bansa. So, might as well, ano ko muna, no? Tingnan ko muna yung mga tabu before going to other countries, of course. Anyways, thank you so much, guys, for watching this episode. And I'm gonna be watching contents like this in my next episode. For now, guys, thank you and bye-bye.